Hi guys, narito ang ika-23 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. May mahiwagang boses na narinig. Ano ang ginagawa nyo? Sabay ang pagdating ng dalawang pinakamaganda sa Orchid Institute. Hindi lang mission complete, ang plano ng ating bida, may bonus pa na 2 diyosa. Iba talaga ang swerte ni Nia Lee. Nagulat din siya na dumating ang dalawa. Nia Lee, okay ka lang ba? Na may pag-aalala, sa overacting nating bida. Sabay na nagsalita ang 2 diyosa. Nagulat silang dalawa dahil sabay silang nagtanong, napatigil ng sandali. Umiwas ng tingin si Zion. At ganun din si Nenger. Okay lang ako, na may pagngisi, at pagkamot pa sa ulo, ang sira ang ulo. Nahihiyang pagbalik ni Nenger ng tingin sa unahan. Kunting gasgas lang ito, wag na kayo mag-alala, patawa-tawa pa ang Coops. Namumulang paglingon ni Zion na parang concern ito kay Nia Lee. Sabay balik ng tingin sa unahan para di mapansin ang namamyulang mukha. Zion, ito lamang ay hindi pagkakaintindihan, pakinggan mo muna ang sasabihin ko sayo. Nagtataka ang bossing ng mga Coops. Ito namang si Nia Lee, ngising aso ang dating. Pang-Pamas Award ang ginawa niyang acting. Ito ang katotohanan, makinig kayo. Itong Coops na to, plano niya itong lahat. Kasalanan niya ito, ginagalit na ako. Na may pasiga na pagpapaliwanag. Sabay turo kay Nia Lee. Hindi maipaliwanag na reaksyon ng 2 diyosa. Nasa isip ng dalawa ay baliw ba ito? Matapos mong magpabogbog ng tao. Kasalanan pa ng nabogbog. Anong ang sinasabi mo? Maraming nakakita ng pinaggagawa nyo. Shen Yu, napakasinungaling mong tao. Wala ka ditong maloloko, sa mga rason mong pang-ewan. Totoo may nasabi ako tungkol sa Sacred Family, pero hindi kayo akalain papatay nila ako nang ganun karami na tauhan nila. Tangkang pagpatay sa loob ng Orchid School, anong klaseng lugar ito para sa inyo? Pagtatanong na sabi ng best actor natin. Ang pamilya ko hindi naman malakas, hindi tulad ng pamilya mo na isa sa pinakamalakas dito. Ako'y nagtataka kung paano naging respetado ang Secret Family sa kakahiyan nitong ginagawa sa mahihinang tao. Hinding-hindi ako yuyuko sa basurang Secret Family, pipiliin ko pa ang lumaban hanggang sa huling hininga, hinding-hindi ako susuko. Napaka-imposible noon, boom, best actor. Dahan-dahan na pagsabi ng, ikaw. Galit na galit si Shen Yu. Napakagaling talaga ni Nia Lee, at hindi siya natatakot, sa isip ni Ziyu. Napatapang niya na mamyulang pisngi. Ni Nenger, mula noon hanggang ngayon hindi pa rin nagbabago Sacred Family, napakasasama pa rin nila, nasa isip ni Nenger. Hoy, tabi. Gumilid kayo paghawi ni Lupiao sa mga tao. Na parang papalag ang mukha. Napagod ang Coops sa ginawa niyang acting. Hawak sa tuhod. Okay ka lang, Nia Lee, pero ang mga mata sa 2 diyosa nakatingin parang wong paki kay Nia Lee, si Lupiao Coops din 7 laban sa 1, nakakatawa kayo. Si Lupiao labanan nyo, ang base ni Duzi. Mga duwag, sabi ng tropang naka-green. Walang kwentang familya, sabi ng mga tao sa likod, tipusan. Walang akong ginagawa sa kanya. Siya itong nagtatatalan at nagsisigaw dyan. Paliwanag si Shen Yu. Totoo kaya yung sinabi niya? Parang naniniwala ako, asira ulo kasi ito si Nia Lee. Uma siya lang makakaisip ng ganyang mga kaganapan. Sakyan na lang natin. Hindi ako naniniwala sa sayo, may lakas ka pang magsabi ng kasinungaling, isa kang Coops. Bakit hindi natin ulitin, kayong lahat laban samin, palaban na Lupiao. Ang sinabi mo ba hindi mo inutos sa mga tauhan mo na patayin si Nia Lee? Lahat ng narito ay narinig ang sinabi mo. Pagtatanong ni Lupiao, hindi ko sinabi yan. Hindi naman ganun ang nais kong mangyari. Sinungaling, hindi na alam ang sasabihin. Sinungaling, isa siyang malaking kahihiyan. Ginagamit ang pamilya para mangbuli ng mahihinang tao. Bulong-bulungan ng mga tao. Paparating na si Assistant Principal Ye Sheng.
Hindi maaari, kinakabahan makikita sa mukha ni Shen Yun. Fo, may maangas paring mukha. Teryo na umalis na tayo dito bilisan nyo, mga hanggal. Nia Li, tatandaan ko ang araw na ito wag kang papakampante. Ang tinitingin-tingin nyo umalis kayo. Hinayla ang braso ni Nia Li, ni Nenger. Nia Li, okay ka lang ba talaga? Ulit na tanong ni Neng, Naiilang na tingin ni Nia Li. Oo naman okay lang ako, maliliit na gas-gas lang ka, salamat nga pala sa pagdating nyo, pangiting pagpapasalamat ni Nia Li. Napatingin sila kay Zion. Saglit na katahimikan. Buti naman okay ka lang. Masayang sabi ni Zion. Kanina para siyang basang sisiw na naghihingalo, pero ngayon parang walang nangyari nakakapagtaka. Kahit ako mawawala ang lahat ng sakit, kung ganyan kagagandang babae ang mag-aalala sa akin. Kanina naaawa pa ako san kanya Ninakaw niya ang dalawang magagandang babae dito sa Orchid School, hindi nakakatuwa. Kung titingnan ng malapitan napaka-pogi pala ni Niele. Gusto ko siyang makilalang mabuti. Hindi na ako magtataka, kung bakit lahat ng magaganda sa school, na si Nenger at Zion ay malapit sa kanya. Nia Li, fair na sa school, nagluto ulit ako ng breakfast para sayo. O talaga, kung papasok sa ako araw-araw sa school, luluto niya kaya ako ng breakfast araw-araw. Ay Zion nga pala meron naman ang nag-aasikaso, ako ay aalis na. Approved ka samin. Proud na proud sila kay Nia Li. Sabi ng dalawang coops, may natinjin sa malayo, may nagtikam ng kamao na parang gatal na galit. Ito pala S.I. Shenfei, ang inutusan ng head ng Sacred Family, na aasikaso kay Nia Li. Noong nakaraan sinabi niya na ang aming Sacred Family ay kalaban niya. Tapos ngayon kinukuha niya ang babaeng para sa akin. Nia Li, ang iyong kamatayan ay malapit na pangako yan. 2 araw na lang at magsisimula na ang exploration nila Nili sa magbubukas na ruins. Binayaran na ni Nili, ang hiniram niya kay Ninger na pinambili ng purple mist grass. Tuwing gabi kumakain siya ng soul cultivation pills, at ang kanyang pinaliliguan ay nilalagyan niya ng formation cultivation, para mas mabilis ang pagtaas ng kanyang soul force. Para masiguradong handa siya na you-observe ang kanyang future demon, si Nieni, ay nag-training ng 2 araw bago magsimula kanilang exploration. Nang tignan ulit ni Nieli ang kanyang soul force. Ngayon si Nili ay nasa 76 na ang soul force. At nag-umaga na, ito na ang hinihintay ni Nieli na umaga. Kumpleto na ba ang radiation weapon at mga tent natin mga kasama? Kumpleto na lahat walang labis walang kulang Mr. Chen. Nandito na ba ang lahat? Kung nandito na Terra umalis na tayo. Kasama ang 28 na members ni Mr. Chen ng Divine Family. May kamay na nakabandage. Si Shen Yu, at kasama ang 7 niyang ugoknal agad. Bakit nandito si Nia Li? Kasama ba siya? Hahaha, ikaw na ang lumapit sa sarili mong kamatayan. Akala mo ba hindi kayang magpadala ng pamilya ko ng napakalakas na tauhan, sa gagawin nating exploration, na may demonyong mukha? May binulong siya sa ugok niyang kasama, ang naisip niyang gagawin. Hi. Tawang pangbaliw, ni Shen Yu, sabay tingin niya kay Nia Li. Kasama pala sila dito, Blizzard Family, Yezi yun. Hello kumusta, ang sabi ni Nia Li. Kasama ka rin pala, na may masayang mukha. Oo naman kasama ako. Sa pagkamusta niya sa akin parang hindi na siya galit doon sa nakaraan na nangyari. Itong pag-alis natin ay magiging pagte-training na rin, sa loob ng Haunted Canyons, lagi niyong tandaan, na tahimik lang ang gagawin nating ito. Malakas na, yes sir, sigaw ng mga coops. Ang sinabi ko tahimik lang. At nagsimula na silang maglakad. Sa paglalakad nila, sa dami nila, may ilang nakapansin. Nia Li, kilala mo ba si Mr. Chen? Tanong ni Zizun. Nung isang araw lang, nakausap ko kasi sa library.
Tapos sinabi niya sa'yo na sumama ka. Kilala ko si Mr. Chen mula pagkabata, pagkakakilala ko sa kanya ma-pride siyang tao at irresponsible. Nagma-rights pa, baka nakita lang niyang kagwapuhan ko, na wala dito sa Orchid School, pabirong sabi ni Nia Lee. Naiinis na reaksyon ni Ziyun. At nagtawa ng silang dalawa, nakita ito ni Shen Yu. Pag sa akin hindi magawa ni Ziyun, ngumiti ng ganyan, Nia Lee isa kang lamok galit na sabi ni Shen Yu. Kapag nakalabas na tayo dito sa city, hinding-hindi ka na makakabalik dito, ngising asong sabi ni Shen Yu. May inupahan sila nilang 6 na silver rank para makasama. Nagsimula na silang maglakbay, umakyat ng bundok, nakakita ng magagandang tanawin, nasa tuktok na ng bundok. Naglakbay hanggang papalubog na ang araw. Mga kasama nagsisimula ng dumilim, mag-set up na kayo ng mga daladala niyong tent. Magandang lugar ito para sa papahinga. Ziyun, magkatabi na tayong magtayo ng ating tent para maprotektahan kita. Hindi na kailangan, kaya ko ang sarili ko. Magtatayo ako kasamang ibang babae. Natatawang reaksyon ni Nia Lee sa kanyang narinig. At nagsimula ng ang gabi. Nakahiga si Nia Lee habang nakatingi sa kalangitan, pinapakinggan ang tunog ng mga insekto galing sa gubat. Makakabalik lang ako sa aming bahay, tuwing school break, kada rating na 2 buwan pagkatapos ng exam. Ano kayang ginagawa ng pamilya ko, ngayong ako'y 13 years old? At naalala ang mga nangyari. Sa clan ni Nia Lee, biglang nawasak ang ilang bahay. Mga magulang ko, tito, ate, kuya, winawasak ng mga halimaw ang clan nila. Habang pinuprotektahan niya ang ganyang clan, bigla siyang tumayo, nagpagpag. Kailangan kong ma-reach ang platinum o kung kaya legendary pa, para magawa akong protektahan ang clan ko, pag dumating ang araw na iyon. Wala dapat akong sayanging oras, kailangan kong training hanggang sa makakaya ko. Ang una kailangan kong maabot iyon. Sa kanyang consciousness. Pagkatapos kong mag-training ang Heavenly Path Technique, ang aking hiwa-hiwalay na Soul Force, ngayon ay nag-form na ng bilog. Tuloy-tuloy ang paglakas nito. May napansin siya, ano ito hindi ko ito napansin, sa nakaraang buhay ko. Hindi ko makita ang pinakamalalim sa soul realm ko, baka dahil ito sa aking cultivation dahil napakababa pa nito. Tuloy ang pagte-training niya kahit ating gabi na. Dito naman sa Winged Dragon Family, nag-iisip si Ninger. Habang nakatingin sa bintana, si Nia Lee ay nagpadala sa akin ng sulat, sa gagawin nilang paglalakbay, bakit kaya hindi niya ako sinama, ang nasa isip ni Ninger. Young Miss, ang family head ay pinapatawag ka, sa kanyang room. Okay sige ako'y papunta na. May nangyari kaya, napakabihirang pagkakataon na magpatawag ang father ko sa ganitong oras. Father ano ang kailangan mo sa akin ba't mo ako pinatawag? Winged Dragon Family Head, Xiao Yunfeng. Ito ay mukhang napakalakas. Meron lamang akong itatanong sayo, na ilang mga katanungan. Ang uncle ko ay hindi makatingin mata sa aking father, simula nung naging family head ito, tungkol na naman kaya doon. Winged Dragon Family Elder, Xiao Yi, Ninger aking pamangkin. Narinig ko naglabas ka ng maraming pera para bumili ng lavender grass itong mga nakaraang araw. Ngayon ang presyo nito ay tumaas ng biglaan. Ang mga binili mong lavender grass ay nagkakahalaga ngayon ng 100 million Demon Spirit Coin. Sa perang iyan ang ating pamilya ay kaya nang umangat muli. Ninger ikaw ay parte ng aming pamilya, kaya sa halagang iyan kaya nating magpatuloy pataas. At tungkol pala doon, nalaman pala ni Uncle ang pagbili ko ng mga lavender grass, kaya pinipressure niya ang aking ama, gusto niyang makuha lahat ng lavender grass. Iyan pala ang dahilan kaya parang nagpe-pressure ang aking ama. Uncle parang may hindi tayo pagkakaintindihan, binili ko ang lavender grass, pera ko ang ginamit ko doon. Tama yun, binili niya iyon para sa kanya at labas ng ating pamilya,
at nasa sa kanya na iyon kung anong gagawin niya doon. Tingin ng hindi pagsang-ayon. Ninger, alam mo ang pinagdadaanan ng ating pamilya, sabihin mo sa amin kung hawak-hawak mo pa ang mga lavender grass, ito'y makakatulong sa iyo pati na rin sa ating pamilya. Ninger, ikaw ay nakakaintindi na at alam mo ang kalagayan ng ating pamilya. Ang pag-contribute sa pamilya ay isang magandang gawain. Elder Xiao Yi, ang mga lavender grass ay binili ko ng sarili kong pera, ang ating pamilya ay wala ng kinalaman doon. Elder, ang ibang mga biniling mga kagamitan armor at sandata, ay ipinamahagi mo sa ating pamilya. Pagtatanong ni Ninger, ikaw, marunong ka nang sumagot ngayon ng ganyan. Parang iba ngayon si Ninger. Magandang punto yang sinabi mo Ninger. Hindi ko iniisip na ito ay kasama pa rin sa naman ng ating pamilya. Kayong lahat wala na ba kayong sasabihi? Ang 100,000 na lavender grass ay nagkakahalaga ngayon ng milyon-milyon na demon spirit coin. Kung ibibigay mo sa clan ang lahat ng lavender grass, hindi mo na kailangan magpakasal kay Shen Fei. Pag nabigay na niya lahat ng lavender grass, itutuloy ko pa rin ang kasal, sacred family. Sumasang-ayon ako sa sinabi ni Elder Yi. Sumasang-ayon ako, ang sinabi ni Elder Yi ay may punto. Kung iisipin ang halagang yan ay hindi maliit na bagay. Nabigla sa sinabi ng mga elder. Ang head ng pamilya, nasa isip nito ang pag-aalala kay Ninger. At napabuntong hininga na lamang siya. Bakit ako na lang ang lagi niyong sinasakripisyo tuwing nalalagay ang pamilya natin sa panganib? Bigla niyang naalala si Nia Li. Ang lahat ng lavender grass ay pinabili lang sa akin ng aking kaibigan. Bago pa tumaas ang presyo nito, ibinigay ko na sa kanya ang lahat. Ano, gulat na reaksyon ni Elder Yi at iba pang elder. Ninger, totoo ba yung mga sinasabi mo? Tanong ng kanyang ama. Tama po father, wala na po ako kahit isang lavender grass. Nag-iisip ng sasabihin si Elder Yi. Ninger, sino ang kaibigan mo, at saan siya nananggaling na pamilya? Sana maintindihan niyo uncle, hindi ko pwedeng sabihin ng impormasyon ng aking kaibigan. Malungkot na pagmumukha ni Elder Yi. Sana totoo iyan at hindi lamang pagpapalusot na ginawa mo. Kung totoo mong kaibigan talaga yun, bakit hindi mo hingiin ulit lahat ng lavender grass? Ano, gusto niyong kunin ko ulit pabalik ang mga lavender grass? Sa taong humingi ng pabor para bilhin ang mga lavender grass, tapos kukunin ko pabalik, ano na lang ang magiging tingin nila sa akin? Makakatulong ito sa ating pamilya, iyan ang isipin mo. Xiao Yi, itigil mo na iyan, sa tingin ko kahit hingi niya yung pabalik, hindi na rin ito papayagan ang nagpabili. Hindi pa tatapos, papaimbestiga natin ang background ng kaibigan ni Ninger. Kung hindi naman siya isa sa kilalang pamilya, pipilitin natin siyang ibigay lahat ng lavender grass kung kinakailangan kahit gamitan pa natin ang dahas. Nagpintig ang tenga ni Ninger, sa sinabi ni Elder Yi. Ano yang sinasabi mo Elder? Naglabas ng matinding soul force. Sumabog ang napapalakas sa soul force sa loob ng conference room. Habang nakatingin siya kay Elder Yi. Paano siya nagkaroon ng ganito kalakas na soul force? Ninger, magtatakang ng head ng pamilya. Hindi makapaniwala si Elder Yi. Ito ay, ano itong lakas na ipinapakita niya? Sa pagkakaalam ko si Ninger ay isa pa lamang bronze rank 1 star. Paano niya nagagawang iparamdam ang lakas ng gold rank demon spirit? Tuloy-tuloy lang ang paglabas ng soul force ni Ninger, hanggang mabalutan na siya nito, nagkulay asul na ang buho niyang katawan. At parang binabalot na dito ang buong conference room. Napatayo ang mga elder sa gulat ng kanilang nakikita, hindi sila makapaniwala. Reaksyon ng kanyang ama ito ang. Pagkatapos ng lahat si Ninger ay nagkaroon ng asul ng mga pakpak at napakaganda nitong tignan. Ito ay isang soul force transformation reaction ng mga elder. Pakpak na gawa sa soul force, ito ang soul force transformation reaction ng kanyang ama.
Ang kaibigan kong iyon ay napakahalaga para sa akin, kung sasaktan mo uncle ang kaibigan kong yun, wala akong paki kahit buhay mo pa ang kapalit. Seryoso siya sa mga sinabi niya. Umupo si Elder Yi, napabuntong hininga. Okay sige, kalimutan mo na, hindi ko akalain makakamit na agad ni Ninger ang soul transformation, kakalimutan ko na ang tungkol sa lavender grass. Ang pamilya ay walang pagdadalawang isip na maglaan ng anumang halaga para mapangalagaan ang isang henyo na si Ninger na kayang gawin ang soul force transformation. Ano pagtatakang tanong ni Ninger? Dahan-daang nawala ang kanyang pakpak. Ninger, sa pinakita mo ngayon na soul force transformation na may lakas na medium rank gold. Nasa hinaharap na kayang maging platinum rank. Ninger, nagagawa mo ng mag-soul force transformation, kahit isa ka pa lamang bronze rank. Siya'y magiging napakalakas balang araw. Congratulations family head, congratulations young Miss Ninger. Ang ating pamilya ay muling makakabangon, at magiging dakila muli. Congratulations family head, congratulations Ninger. Pagbati ng mga elder, hanggang ngayon nagtataka pa rin si Ninger sa nangyari. Malakas na tawa ang ipinakita ng family head, sobrang saya niya sa kanyang nakita. E paano na ang kasal sacred family? Tanong ni Elder Yi. Ang sinasabi mo ba Elder Yi? Ang taong magbabangon sa ating pamilya ay ipapadala natin sa sacred family. Sacred family, at ang lavender grass na pinag-uusapan kanina ay balewala, sa ipinakitang kakayahan ni Ninger, na kaya na niyang gumamit ng soul force transformation, ang mga taong ito ang bilis magbago ng isip, nagtipon kami mga elder dito para pababain ang family head sa kanyang pwesto, pero ganito ang nangyari. Dismayado si Elder Yi, hindi muna natin i-o-offend ang sacred family sa ngayon, ang kasal ay magaganap pa sa 2 taon, kaya natin itong delay ng idlay, huwag nating madaliin, tama ba Ninger, naabot mo lang sa nakaraang araw ang bronze rank, tapos ngayon nagawa mo ang soul transformation, ang ibig sabihin nito ba nag-breakthrough ang soul force mo? Nasaan ang soul crystal? Gamitin natin ang soul crystal para matest ka. Sige po Father. Masaya ang reaksyon ng ibang elder, pero si Elder Yi ay parang nalugi sa negosyo, 365 soul force, sigaw ng mga elder, ngayon siya ay 3-star bronze rank. At dito nagtatapos ang kabanata, maraming salamat po.